Nagdire-diretso ang bus na yan hanggang sa bumangga sa excavator sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ayon sa Labangan MDRMO, 10 ang isinugod sa ospital kabilang ang 7 pasahero at ang driver. Depensa ng driver na wala ng preno ang bus. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa kumpanya ng bus. Binabagtas naman ng truck ang National Highway sa San Jose, Negros Oriental nang sumalpok ang kasalubong nitong motorsiklo. Nagulungan at nakaladkad ng truck ang rider. Tumilapo naman ang kanyang angkas. Patay ang dalawa. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang motorsiklo sa isang sasakyan. Sumuko ang truck driver na wala pang pahayag. Bukod sa bahang hindi pa humuhupa, mga pesting kuhol ang problema ng ilang magsasaka sa norte matapos manalasa ang habagat. Dobleng dagok naman sa mga residenteng naulila ng landslide sa Baguio City ang problema sa matitirhan. May report si Marisol Abduraman. Siya si Milo, isa sa mga nahukay ng rescuers na magka-landslide sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City. Katabi niya nahukay ang amo na sa kasamang palad ay hindi nakaligtas sa trahedya. Hanggang burol, si Milo hindi iniwan ang kanyang amo. Umalingaw ang pagtangis sa mga naulila ng 10 nasawi sa guho. Nagluluksa na nga sa pagkamatay ng mga mahal sa buhay, problemado pa sila ngayon kung paano magsisimula. No-build zone na kasi ang lugar kung saan nagka-landslide. Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate o kaya prevent yung mga ganyan. Bagamat maganda-gandang panahon na ang ating nararanasan dito sa Baguio City ngayong araw, hindi basta-basta ang pinsalang iniwan ng bagyo at habagat dito sa lungsod. Ilang poste ng kuryente ang nabuwal. Sa ngayon, halos 100% na ng power supply ang naibalik sa Baguio City. Sa Sagada Mountain Province, isang dalagitan naman ang 3 araw nang hinahanap. Kasagsagan ng masamang panahon nitong Lunes nang mapaulat siyang nawawala. Sa Pangasinan, bahagyang bumubuti na ang panahon pero baha pa rin sa ilang lugar, gaya sa Dagupan City dahil sa high tide. Patuloy ang relief operations sa mga apektadong residente. Sa bayan ng Kalasyaw, nasa 349 na pamilyang evacuees ang hindi pa nakakauwi batay sa tala ng MDRRMO. Ayon si LGU, 21 barangay sa bayan ang apektado ng baha, 11 paaralan ang nalubog sa baha. Pangamba naman ng mga magsasaka sa Mangaldan na malugi sila. Posible raw kasing mabulok ang tanim nilang palay kung mananatiling lubog sa tubig. Kaya diyan kami na naman maghihirap na magsasaka kung talagang ito hindi titigil sa pag-ulan. Kailangan tulungan po kami ng mga gobyerno. Dahil sa epekto ng habagat, dineklara na kahapon ang state of calamity sa bayan. Sa Lawag City, Ilocos Norte, humupa ang baha. Mga pesing golden cohol naman ang tumambad sa mga palayan. Ayon sa Provincial Agriculture Office, mabilis umatake ang kuhol kung malalim ang tubig sa palayan. Pwede naman daw itong gamitan ng pesticides. Marisol Abduraman, GMA News. Day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lumabas na hindi otomatikong humihingi ng resibo at pinapayagan pa rin ang acknowledgement receipts sa mga biniling bagay gamit ang confidential funds. Pero sabi ng Commission on Audit, dapat may dagdag na pruweba. Nagkainitan ng magkabilang panig na tinawag ng presiding officer na generational divide. May report si Joseph Moro. The first AOM is... Sa cross-examination ng defense team kay State Auditor Sailin May del Campo, binalikan ang pangalang kakaiba, tunog pagkain at sikat na nakapirma sa isinimiteng acknowledgement receipts ng Office of the Vice President sa liquidation ng confidential funds. Nakikita niyo ba ho yung name dyan na Mary Grace Piatos? Wala po. How about Renan Piatos? Wala din po. Andy C. Lim? Wala po. Patty Ting? Wala po. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Your Honor, please, the question is misleading. The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Your for Honor. medicine. Counsel explaining. Attorney Gabonan, you have to admit you had fun. You had fun with the names We had too. so- So That's let her cross the witness based on those. Hindi po ako makakasagot dun sa tanong na ganun. Okay, basta walang findings na ganun, no?
Isa pang ipinunto ng depensa alinsunod sa joint circular, hindi automatikong humihingi ng resibo at pwede na ang acknowledgement receipts. Paglilinaw ng COA, humihingi sila ng ibang patunay para sa ibang confidential na gastusin. So tables, chairs, pwedeng adequate records at hindi kailangan official receipts sa lahat ng panon. Depende sa kalagayan at sitwasyon. Pero po kasi ito po ay nagpe-pertain sa purchases. So mas sufficient po sa amin kung maipapakita yung sales invoice at official receipts po. Tinalakay rin ang liquidation sa isinumiteng Protective Intelligence Operation Report. Nakadetalye rito ang mga aktibidad ng bise at ang pinaggamitan ng pondo para sa kanyang seguridad sa pagdalo sa mga ito. Intelligence fusion with for the threat assessment and situation update. Ano ho yan? Papasok ho yan sa intelligence or normal work lang yan ng OVP? Sa intelligence. Profiling of participants who will be attending the event provided by organizers. Part 2 ba yan ng normal na function ng OVP? Or papasok ho siya sa intelligence work? Sa intelligence work. Tanong naman ng prosecution, bakit ginamit ang pondo dito? Gayong may sariling security group ang bise na swelduhan. If the security guards are being paid salaries, should these salaries be debited or reimbursed from confidential funds? Isa po, yung salaries po, hindi po siya pwedeng i-charge sa confidential fund. Isa pa sa ipinupunto ng prosecution, bahagi ba ng mandato ng opisina ng Vice President at Department of Education na magkaroon ng mga confidential funds? Sa madaling sabi, dapat ba na meron siyang confidential fund? Sabi ng prosecution, hindi. Sabi naman ng depensa, ibinigay ito sa bise. Uminit din ang iringan ng magkabilang panig. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. You are all members of the bar and Yes, you're Your all Honor. counsels I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the high sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Nabanggit ni Escudero ang generational divide o ang malaking agwat ng edad na Attorney Kapunan at Attorney Ferrer. May isa pang inireklamo ang depensa, ang social media post si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, Nasa pagdinig si Attorney Ligutan pero sa susunod na hearing na lamang siya pasasagutin. Pero nagpaliwanag siya sa media. With all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. Joseph Morong, GMA News. Bago ngayong gabi, natagpuan na ang isa sa 4 na kabataang inanod sa Rumaragasang Marilao River. Natagpuan sa ilog na sakop ng Parada Santa Maria, Bulacan ang isa sa kanila. Kinilala ng kanyang pamilya ang labi ng 17 anyos na lalaki. Patuloy ang paghahanap sa 3 iba pang nawawala. Ayaw magpasawaya, malakas ng ba? Sa video nakuha nitong Lunes, sinusubukan pang sawayin ng mga taga-barangay ang iba pang kabataan mula sa pagligo sa ilog. Nagpapaligsahan umano sila sa pagtawid sa ilog. Dalhin sa waste-to-energy facility imbis na sa landfill. Yan ang mungkahi ni Pangulong Bongbong Marcos sa toneladang basura na nahakot sa mga estero kamakailan. Tingin ng Pangulo dapat i-develop na ang pagdadala ng mga basura sa mga pasilidad kung saan pwede itong gamitin panggatong para makalikha ng kuryente.
Sa taya ng Energy Department, kayang mag-produce ng 200 megawatts ng kuryente ang 9 na toneladang basurang nalilikom sa Metro Manila kada araw. Ang kuryenteng yan, pakikinabangan ng hanggang 200,000 tipikal na bahay. Dahil yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. Ayaw natin na dagdag sila sa emissions. So it has to comply with certain environmental requirements. Sa mga Tokyo, mga Singapore, wala kayong makakitang usok. The technology is really proven already. Ang planong yan, pinuna ng environmental group na Oceana. Anila, hindi nito masosolusyonan ang ugat ng problema ng basura, ang walang pakundangang paggamit ng malalaking kumpanya ng single-use plastics, gaya ng sachet at plastic bags. Ilan sa panawagan ng grupo ang ganap na pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act at pagban sa non-essential single-use plastics. Nauwi sa pananakit ang alitan ng 2 pulis sa Baysa, Quezon City. Binigwasan ng unipermadong pulis ang kabaro niyang nakabihis sibilyan. Bago yan, nakuhanan ng tila alitan ng 2 sa labas ng pamilihan nang akmang kunin ng nanapak na pulis ang sling bag ng sinaktan niyang pulis. Di na masyadong kita sa video pero nanutok pa ng baril ang naka-uniforming pulis. Lumalabas sa investigasyon na pinagkinalaan pala ng security guards ng pamilihan ang naka-shorts na pulis dahil lang sa kanyang suot. Isinumbong nila ito sa naka-uniforming pulis Malabon. Sa police station nalaman na totoong pulis ang kanyang sinaktan. Naharap sa reklamo ang nanakit na pulis. Sa Maragondon, Cavite naman, nagkabarilan sa isang resort ang 2 nag-away na pulis. Nasawi ang isa sa mga pulis at isang sibilyan. Isa pang pulis ang nasugatan pero maayos na ang lagay. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, lasing ang mga sangkot. Pauwinaan niya sila mula sa birthday celebration ng Chief of Police ng Maragondon. Muli rin daw silang magkakaibigang Municipal Police Station ang mga sangkot. Agad na aresto ang suspect na pulis. Nirelieve din ng Maragondon Chief of Police na kakaupo lamang sa pwesto. Code Gray actor Christopher Martin ipinlex ang panibagong milestone bilang triathlete. Ibinahagi ni Christopher ang kanyang recent triathlon experience sa Lapu-Lapu City, Cebu. Bagong karakter sa The Master Cutter, magkikilala na. Yan si Samir, nagagampanan ni Casey Montero. Kailangan daw mag-aral ng Russian accent ni Casey para sa role. I am Samir. I am from the country of Zeron. And I don't know if accent is good, but it is what is happening. Primetime queen Marian Rivera is 42. Radiant and stunning si Yan Yan sa portraits na ibinahagi niya sa Instagram. Ang kanyang mister na si Dingdong Dantes, sinabing proud sa mga narating ni Marian at excited sa kanilang future. Binati rin ang aktres ng kanyang mga kaibigan, katrabaho at fans. Pati na ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Aubrey Carampel, GMA News. Literal na elevated ang diskarte ng isang guro para malampasan ng baha. Ang kanyang gamit isang high-rise property. Pusuan yan sa report ni Darlene Kai. Dahil baha na naman, 1, 2, 3, go! Kanya-kanya na! Dapat elevated ang diskarte tulad ng guro na si Jai. Nag-invest sa high-rise property para iwas baha. Tatestingin natin yung baha. 4 na palapag lang naman. Yun nga lang, sinukat sa talampakan. Tingnan natin. Gamit yung aking 4 na palapag. Ang 4-story building nating bota-bota. Papalag ba ang baha sa kanyang 11 inches na bota? Oh! Ay! Wait lang, isa-survive ko to. Hindi, iyayabang ko sa inyo sapatos ko. Survive at di lumubog. Di pa pinasok ng tubig baha na itawid nga. Oh! Girl, I won. Sa dami ng binaha, madami agad ang gustong mag-add to cart ng platform boots niya.
Pero ani Teacher Jai, hindi bota ang solusyon sa baha. Malalim na paalala niya sa kabila ng mga nakakatuwang content. Darlene Kai, GMA News. At yan ang mga balitang dapat yung malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.